Good news! Dahil sa crisis situation natin ngayon, SSS Emergency Loan mas pinadali na. So ano-ano mga pinadaling requirements? Ituturo ko rin sa inyo ang step by step paano tayo maglo-loan. So ang Pilipinas ay nasa state of national energy emergency. Ito ay dineklara noong pang March dahil sa pagtaas ng presyo at supply risk na langis. Dahilan nito para mag-open ang SSS ng emergency loan. Ang SSS Emergency Loan ay isang tulong pinansyal mula sa Social Security System para sa mga miyembro na naaapektuhan ng kalamidad tulad ng bagyo, lindol, baha o mga krisis katulad ng nararanasan natin ngayon. So anong ibig sabihin nito? Una, mas mabilis na application. So pwedeng online at pwede ring offline. Mas kakaunti ang requirements. At susunod, mas mabilis ang approval at release ng pera. Layunin nitong matulungan ang mga miyembro na may agarang pangangailangan sa pera. So ang mga features ng SSS Emergency Loan. So ito ay hanggang December 2026 o hanggang tanggalin ng emergency loan. Ito pa, take note importante ito. Dapat may 36 monthly contributions. So makikita nyo ang inyong total contribution sa inyong account. So check nyo kaagad yan kung meron na kayong 36. At may hulog dapat sa loob ng last 6 months. Okay, susunod, ang loanable amount na makukuha nyo ay hanggang 20K. At 6 months hanggang 24 months naman ang pwede nyong bayarang terms. So sino-sino ang mga pwede mag-file? Ayon sa SSS rules, pwede mag-apply ang mga sumusunod. Unang-una, mga employed members, yung mga aktibong nagtatrabaho at may updated employer contributions. Sa pangalawa, mga self-employed, nakarehistro sa SSS bilang self-employed at updated din ang kanilang contributions. Kasama na rin ang mga voluntary members at saka yung mga non-working spouse kung active member. At huling-huli ay ang OFW naman, mga land-based OFW na active din ang kanilang membership. So ito na ang step-by-step guide kung paano tayo mag-apply ng SSS Emergency Loan online. So pwedeng online, pwedeng offline yan So number 1, mag-login sa my.sss account, pupunta sa SSS member portal at i-enter ang inyong username at password. So kung wala ka pang account, kailangan mo munang mag-register. So kung di ka pa nakaregister, may video na rin tayo kung paano kumuha at mag-open ng account online sa SSS. So ilalagay ko rin ang link sa description para madali nyong mapanood pagkatapos ng video na ito. So susunod, pumunta sa loan application sa inyong dashboard. So i-click nyo ang e-service at piliin ang apply for salary loan o kaya ay emergency loan. Susunod, number 3, piliin ang loan type. So piliin lang ang emergency loan assistance program. At minsan available lang ito kapag may naka-declared na calamity. Okay? So pag wala, hindi pa kayo pwede mag-apply. So number 4, i-check at i-confirm ang mga details. Makikita mo na ang loan amount at pwede mong makuha ang monthly amortization, long terms, at siguraduhin tama ang inyong contact information at bank details. So number 5, ilagay ang disbursement method. Yan yung kung saan babagsak yung inyong loan. Sa bangko, piliin kung saan ipapadala. Sa bangko, sa wallet, o kaya ay sa inyong UMID o ATM card. So number 6, i-submit ang application. I-click ang submit at makakatanggap ka na ng confirmation via email o kaya ay SMS. So number 7, hintayin ang approval. Karaniwan processing 2 to 5 working days. So kapag na-approve na, automatic na i-deposit ang loan sa napili mong account. So ito naman ang SSS hotline. Kung sakali magka-problema kayo, pwede nyo tawagan, landline at mobile. At meron din silang mga trunk line, call center number at saka toll-free number. So bukod sa email, kung meron pa kayong problema, pwede nyo rin silang i-email at sasiguradong sasagutin kayo ng SSS.